Psalms 119 verses 33 to 40. Ayan po. Pray muna tayo. Ang manaming banal, sa oras pong ito, ngayon po ay amin na po bubuksan ang iyong salita at aming aaralin. Hinihingi po namin, O Diyos, ang iyong gabay at ang pangungunang banal ng Espiritu. Nabigyan po kami, Panginoon, ng malawak na pagkaunawa. Bigyan kami ng wisdom na manuwaan namin mabuti ito at matanim ito sa puso at isipan namin at hindi kami pumapayag na ito'y agawing pananiyam. Sa ngalan ng aming Panginoon, ang bawat salita, ang bawat buhay na binihi na mula sa salita ng Diyos ay aming itong itinatanim sa aming mga puso at isipan at ito ay mamumunga at ito'y lalago sa aming buhay. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus at aming dinideklara ang katagumpayan ng aming Panginoong Hesus sa aming buhay at ang pagkatalo ni Satanas sa ngalan ni Hesus. Panginoon, sa oras pong ito, kasiyahan po kami sa oras nito, samahan po kami o aming banal na Espiritu. Amen. At amen. Sabi po sa verse 33, at mga sumusunod po, Panginoon, ituro niyo sa akin ang inyong mga tuntunin. At habang nabubuhay, ito'y aking susundin. Bigyan niyo ako ng pangunawa sa inyong kautusan at ito'y buong puso kong susundin at iingatan. Pangunahan niyo ako sa aking pagsunod sa iyong mga utos dahil ito ang aking kasiyahan. Bigyan niyo ako ng pagnanais na sundin ang inyong mga turo at hindi ang pagnanais na yumaman. Ilayo niyo ako sa pagnanais ng mga bagay na walang kabuluhan. Panatilihin niyo ang aking buhay ayon sa inyong pangako. Tuparin niyo ang inyong ipinangako sa akin na inyong lingkod na siyang mga ipinangako niyo sa mga may takot sa inyo. Alisin niyo ang mga kahihiyan na aking kinatatakutan dahil mabuti ang inyong mga tuntunin. Gusto kong sundin ang inyong mga tuntunin. Dahil kayo'y matuwid, panatilihin niyo akong buhay. Now, sa mga talatang ito, o dito po sa naging prayer ng psalmist, prayer po ito, makikita po natin dito kung ano ang mga reason niya sa naging prayer po niya sa Diyos. Meron po siyang mga makabuluhang dahilan kung bakit ganito po ang kahilingan niya sa prayer. At mapapansin pa natin dito na ang sentro ng kanyang dahilan ay hindi po yung kanyang sarili. Tulad ng nakagawian na ng iba. Kapag humingi sa Diyos sa prayer, ang dahilan nila ay yung kung ano ang kanilang kalagayan. Doon sa kanilang kalagayang mahirap. Doon ang sentro. Parang ganito lang. Lord, tulungan niyo po ako. Hirap na po ako sa kalagayan po namin. Ganong klaseng panalangin. At sa bawat panalangin niya, lagi ang idinadahilan ay yung sobrang hirap ng kanilang kalagayan. Yun na lang lagi ang prayer niya. Lord, walang awa niyo na. Sa aking palagay, kung bakit hindi ka sinasagot sa prayer mo, kasi yung laman ng prayer mo at yung nasa isip mo, puro hirap sa buhay. Awang-awa ka na sa sarili mo. At ikinukumpara mo pa ang sarili mo sa iba. Pag may nakikita kang pamilya na madalas nagsashopping sa SM at kumakain palagi sa Jollibee, pag nakita mo, sana all. Now, kapag ganun ka, ang ibig sabihin, hindi ka makapamuhay sa pananampalataya. Ang nakikita mo palagi, sarili mo. Hindi mo tinitignan kung ano ang posibleng magagawa ng Diyos sa buhay mo. Kung paano kanya babaguhin, kung paano niya babaguhin ang buhay mo, at kung paano niya iangat yung kabuhayan mo. At dapat tama ang reason mo o dahilan mo sa pakipag-usap mo sa Diyos, doon sa hinihingi mo sa prayer mo sa Panginoon. Dapat tama yun. Tulad ng psalmist, pansinin natin yung kanyang tatlong dahilan. Una, sabi niya, verse 35, pangunahan niyo ako sa
sa aking pagsunod sa inyong mga utos dahil ito ang aking kasiyahan. Bigyan niyo ako ng pagnanais na sundin ang iyong mga turo at hindi ang pagnanais na yumaman. Ibig sabihin, ang kasiyahan po ng taong ito ay pagsunod sa Panginoon, hindi sa pera. Tulad ng sinasabi ng iba, kung marami lang akong pera, magiging masaya na kami. Siguro, una sa lahat, para i-bless tayo ng Panginoon, huwag hanapin sa pera ang kasiyahan. Dapat ang maging kasiyahan po natin ay nasa pagsunod sa mga utos ng Panginoon. Amen? Pangalawang nakita ko po dito sa reason na dapat po natin maging dahilan sa inilalapit natin sa Diyos. Verse 39, sabi niya, alisin ang mga kahihiyan na aking kinatatakutan dahil mabuti ang inyong mga tuntunin. Marahil ang tinutukoy po niya mga kahihiyan ay yung mga kasalanan na nagawa niya dati. At doon sa magiging bunga ng kanyang mga nagawang kasalanan. Kasi nga po, hindi po natin mababago kung ano po ang sinabi po ng Bible. Na kung ano ang iyong itinanim, may aanihin ka. Yung nagawa mong kasalanan noon, magbubunga yun. Ano man ang ginawa mo sa iba, babalik sa iyo yun. Kung hindi ka marunong sumunod, tatanasin mo din, may susuway din sa iyo. Mapapahiya kang talaga. At pag nagbunga na yung mga nagawa mong mali noon, huwag mong sisihin ng Diyos. Huwag kang magre-reklamo sa Diyos. Kasi, ikaw ang may gawa nun. Kaya pasensya ka. Yun ang sasabing, suffer the consequence. Ikaw ang may gawa niyan. Ano tinanim mo? Aanihin mo. Tama po yung ganitong prayer ng psalmist. Sabi niya, Lord, alisin niyo ang mga kahihiyan na aking kinatatakutan. Dahil mabuti ang inyong mga tuntunin. Tama po talaga ang sabi ng salita. Dapat ganun ang prayer mo, Lord, tama po talaga ang sabi ng iyong salita. Nagsisisi na po ako, patawarin po ninyo ako, Panginoon, sa nagawa kong kasalanan noon. Dapat ganun. Lord, Lord, patawad po sa paglabag ko sa utos mo. Dapat ganun. Na ano pa magandang reason niya sa prayer po niya? Verse 40, sabi niya, gusto kong sundin ang inyong mga tuntunin dahil kayo'y matuwid. Panatilihin niyo ako buhay. Kasi nga po, nakasulat po sa Bible, pag ikaw ay sumusuway sa utos ng Panginoon at alam mo kung ano ang utos ng Diyos, hindi mo sinusunod, iiksi talaga buhay mo. Pero kapag sumusunod ka, ito sabi ng Panginoon, 1 King chapter 3 verse 14. At kung susunod ka sa aking mga pamamaraan at tutupad sa aking mga tuntunin at mga utos, bibigyan kita ng mahabang buhay. Kaya maganda ganito ang maging prayer po natin. Gusto kong sundin ang inyong mga tuntunin dahil kayo'y matuwid, panatilihin niyo akong buhay. Nagbalik tayo dito sa naunang talata, dito sa mga talatang 33 to 35. Ito po ay puro po panalangin. Prayer na may kinalaman po sa paghingi ng tulong sa Diyos. Na para manuwaan po natin at makasunod tayo sa salita ng Diyos ng buong puso at nagpapatuloy, tingnan natin mabuti kung ano itong mga ito. Now, prayer number 1, ito po yung una po niya. Sabi niya, sa verse 33 po yan, Panginoon, ituro niyo sa akin ang inyong mga tuntunin at habang nabubuhay,
ito'y aking susundin. Mga kapatid, kailan po natin ipag-pray sa Diyos na turuan po tayo? Kasi hindi po natin alam kung saan tayo pupunta. At kung alaman natin, hindi natin alam paano pumunta sa dapat po nating puntahan. Ang tanong, ano nga ba ang plano mo next year? May plano ka na ba? O wala? Ano plano mo next year? At ano ang plano ng church next year? At ano nga ba ang plano mo sa buhay? Saan ang direksyon na dapat napuntahan ng church? Ano ba ang direksyon na pupuntahan ng church? Ang ibang tao ba magsasabi nito sa atin? Kung anong dapat na maging plano natin sa buhay? Mayroon ba dapat mag-direct ng tao sa atin? Ang pastor ba magsasabi? Ang gobyerno ba ang magdidikta nito sa buhay natin kung ano dapat na maging plano natin sa buhay? Hindi. Dapat ganito rin ang dapat maging prayer natin kasi papansinin nyo, inaamin nating hindi natin alam kung paano patakbuhin ang buhay natin. Pag ganyan ang prayer natin. Pero meron tayong kumpiyansa na alam ito ng Diyos. Kaya kung medyo may takot ka o nababahala ka sa pagpasok ng bagong taon, December na mga kapatid, ilang araw na lang, January na. Malapit na bagong taon. Kung medyo nababahala ka na ano ba mangyayari na next year, ano na ba mangyayari sa mundong ito, dahil nga po sa sitwasyon natin, dahil meron pang pandemic, kung ano man ang mangyari pa, tatagan mo puso mo para hindi ka panghinaan ng loob. At ating alalahanin, sino ba ang may hawak ng buhay natin? Sino ba may hawak ng buhay natin? Ang Diyos. So dapat ipagkatiwala natin ito sa Diyos. Siya ang bahala po sa atin. Amen po ba? Nasa Biblia po ang daan, ang direksyon ng buhay na dapat po nating lakaran. At gusto pong ituro ito ng Diyos sa atin. At kung hindi mo alam ang daan, o hindi mo alam kung anong dapat maging buhay mo, o plano mo, humingi ka ng tulong sa Diyos. Tuturuan ka ng Panginoon. Sigurado yun. Amen? Pero hindi pwedeng pray lang tayo ng pray, tapos wala namang determinasyon na kung susundin nga ba kung ano yung tinuturo ng Panginoon. Yung bang parang anong tanong lang sa nanay mo, Nay, ano po ba ang dapat kong gawin? Yan, tanong mo sa nanay mo. Tapos sagot ng nanay mo, Anak, ang dapat mong gawin, unang-una, maghugas ka muna ng plato. Tingnan mo, sa kusina, ang daming maruming pinagkainan nyo kahapon pa yan. Maghugas ka ng plato. Yan ang unang dapat mong gawin. Tapos sasabihin mo, ayoko po, ang hirap po maghugas ng plato. Iba na lang, Nay. O kaya, kapag gumagamit ka ng Waze o gagamit ka ng Waze o Google, yung Google Map, para turuan ka kung paano pumunta sa isang, doon sa destinasyon na pupuntahan mo, tapos itinuro sa'yo kung saan ang pinakamadali. Di ba, kung may gumuguhit yan, nag-highlight kung saan yung pinakamadali at saan yung tamang daan, tapos sasabihin mo na lang, sa kabila na lang tayo tumahan, mas okay doon. Nagtanong ka pa. Hindi mo naman pala susundin. Sabi sa katabi mo, matuto kang sumunod. Lakasan mo. Ang layo nyo eh. Sa katabi mo, sabi mo, matuto kang sumunod. Para humaba pa buhay mo. Tulad po ng resolution ng psalmist na nakakabit po sa kanyang prayer. Sabi niya, at habang nabubuhay, ito'y aking susundin. Ibig sabihin, ang pagsunod niya sa Diyos ay hanggang sa kanyang kamatayan. Habang nabubuhay, ito'y aking susundin. So yun yung unang dapat na maging prayer po natin. Lord, ituro niyo po sa amin ang daan na dapat naming lakaran
At ito ang susundin namin habang buhay. Amen? Ang ganda ng prayer po ng psalmist, ano? Dapat maging ganito po natin. Prayer number 2. Sabi niya, bigyan niyo ako ng pangunawa sa inyong kautusan. At ito'y buong puso kong susundin at iingatan. O, iingatan. Gusto mo turuan tayo ng Diyos. Pero may problema po tayo sa pangunawa. Kaya kailangan po natin ng tulong ng Panginoon para maunawaan po kung ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi naman malabo yung sinasabi ng Bible, di po ba? Pag nagpapasa kayo, malinaw naman ang sinasabi dito eh. Pero, may mga bahagi po dito na mahirap intindihin. Siguro ito ay dahil na rin po sa ilang mga tinatawag na historical at cultural gaps. Kaya kailangan po natin pag-aralang mabuti ito. Kailangan humingi tayo ng tulong sa Diyos para maintindihan po natin ang bawat sinasabi po dito. Sabi nga po sa 2 Timothy chapter 2 verse 7, may pangako naman binigay ang Diyos sa atin eh. Kapag tayo nag-aaral ng Bible, natin maintindihan kung ano sinasabi nito. Sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 7, bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Wow! Hindi lang sa isa. Sa lahat. Kahit sabihin natin, lampas pa dito, o kahit sa buhay mo, pag humingi ka sa Diyos, bibigyan ka niya ng pag-unawa para maintindihan mo. Then, kapag ipinaunawa na ng Diyos sa iyo, ang lahat ng mga bagay na dapat na maging response mo, dapat na maging response mo dito, kapag tinuro na sa lahat, pinanawa na sa iyo, binigyan ka na ng wisdom and knowledge, Psalm 119 verse 34, ang sabi ay ganito, at ito'y buong puso kong susundin at iingatan. Ang pagbabasa po ng Bible ay hindi lang para magkaroon ka ng knowledge. Hindi lang para malaman mo lang yan. O para makakuha ka lang ng information. Hindi po ganon. Ang pagbabasa ng Bible, kapag ito ay binasa mo at ipinanawa na Diyos sa iyo, dapat mo itong sundin. Amen? Dapat mo itong sundin. At hindi lang para sundin na para bang nagawa mo na yung duty mo. Nagawa ko na to. Magkakaroon ko naman ng checklist. Check. Check. Nagawa ko na rin to. Check. Check. Napansin ninyo, mayroong mga Bible na books, no? Hindi yung sa Android ninyo. May mga tao na tinichikan nila. Baka ganun sila. Tinicheck, nagawa ko na to. Check. Check. Hindi po ganun. Hindi yun yung para bang binigyan ka ng duties and responsibility at sasabihin mo, nagawa ko na to. Check. Okay na to. Tapos na to. Check. Hindi dapat yun. Sabi dito, buong puso kong susundin at iingatan. Ang ibig mong sabihin yan ay obedience po yan. Pagsunod na nanggagaling sa pusong nagmamahal sa Panginoon. Nagmamahal po ba kayo sa Panginoon? Ingatan mong mabuti ang kanyang salita at sundin mo ito. Prayer number 3. Ito naman ang kanyang sumunod na panalangin. Pangunahan niyo ako sa aking pagsunod sa inyong mga utos dahil ito ang aking kasiyahan. Again. Ang prayer, sabi nga, prayer is a recognition na kailangan natin ang tulong po ng Diyos. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Pag-amin ito na hindi mo kayang maunawaan ang salita ng Diyos sa sarili mo lang. At hindi mo kayang sundin ito sa sarili mo lang. Tulad itong psalmist. Sabi niya,
itong psalmist na to, sumusunod naman siya. Kaso, aminado siya na hindi niya kayang manatili sa daan na dapat niyang lakaran. Sa atin man, pag hindi po tayo humingi ng tulong sa Diyos, maliligaw po tayo. At kung malis man tayo na landas, kailangan po natin ang tulong ng Panginoon para makabalik po tayo. Ito po ang dapat na maging prayer po natin para sa sarili po natin. At para din sa mga kasama po natin sa church, pakisabi mo nga, pag-pray mo din ako. Sabihin mo. Ha? Para makapagpatuloy tayong lahat. Ha? Sabihin mo, pag-pray mo rin ako na ako ay makapagpatuloy pa sa ating Panginoon. Bakit kaya ganito yung prayer ng psalmist? Kasi sabi niya, ituro sa kanya ang mga tuntunin ng Diyos. Bigyan siya ng pangunawa sa kautusan, pangunahan siya sa kanyang pagsunod sa mga utos, dahil ito ang kanyang kasiyahan. Dapat sa atin din, ganito rin dapat. Huwag nating hanapin sa ibang bagay ang kasiyahan. Alam niyo kung bakit nahuhulog sa tukso ang tao? Ay dahil sa paniniwala nila, matatagpuan daw nila ang kasiyahan dahil hinahanap nila dito lang daw sa mundong ito. Kaya kailangan po natin manalangin ganito Yung sinasabi po niya sa verses 33 to 35. At dapat araw-araw po natin ginagawa ito. Dapat po natin gawin ito. Alam niyo bakit? Na ganito dapat maging prayer po natin? Kasi araw-araw may labanan. Merong spiritual attack. Nakalimutan na ba ninyo kung yung pinag-aralan na karambuan? Araw-araw may atake pong nangyayari. Pag hindi ka aware dyan, matatalo kang tiyak. Dapat ikaw, alam mo yun. Tinatayuan mo yun. Dapat, huwag mong kalimutan yan. Araw-araw may labanan. Lagi umaatake ang demonyo. Pag ikaw nalingat, talo ka. Now, ito pong pang-apat at itong pang-limang prayer naman dito sa verses 36 to 37. Ito po ay paghiling. Paghiling na tulungan tayo ng Diyos na palaging tumingin sa salita ng Diyos. At ito ang dapat naisip po natin o maging desire ng buhay po natin. Prayer number 4. Ito yung ikaapat niya. Sabi niya, bigyan niyo ako ng pagnanais na sundin ang inyong mga turo at hindi ang pagnanais na yumaman. Sino gustong yumaman? Amen! Talaga, wala. Siyempre, ang tinatanong, talaga. Amen! Sino gustong sumunod sa Panginoon? Amen! Totoo? Psalm 119 verses 30, itong verses 30 to 39 nito. Meron po akong ginawang verse. Andiyan ba yun? Igiling mo ang aking puso sa inyong mga patotoo. Yan po yung kasi sinabi doon sa Biblia. Ikiling, ibig sabihin po nito ay ibaling. Ibaling mo yung paningin mo doon. Ikiling. Na ano ang reason? Bakit natin hiling sa Diyos na ibaling yung ating puso sa kanyang mga salita? Kasi nga po, ang puso po natin ay natural po sa pagiging likas ng makasalanan. O meron tayong talagang simple nature. Dahil doon, itong puso natin ito ay doon po nakakiling o doon ibinabaling sa mga makamundo. Especially po pagdating sa pera. Tanong nga kanina, sino gusto ng yumaman? Wala na. Yung tinanong, sino gusto sumunod sa Panginoon? Ewan. Baliktad yata.
December na mga kapatid. Alam niyo naman, pagka December, tapos ang pinakatingin-tingnan natin dyan sa bandang dulo ng araw ng December ay New Year. Siyempre, pag New Year, ang halos greetings na matidinig natin, Happy Prosperous New Year. Ayan. Saganang bagong taon. Ilabas ang mga barya. At pakalisingin. At musuot ng mga damit na polkatat. Para daw yumaman, para dating swerte, marami. Ano? Masama ba ang prosperity? Masama ba? Siyempre hindi. Pero, sa paraan ng pamumuhay po natin, sa pagtatrabaho, maging sa mga priorities po natin, doon nababalig yung puso natin doon sa pera. Kailangan ko magtrabaho eh. Now, alam niyo mga kapatid, hindi yung masamang yumaman. Sino ulit gustong yumaman talaga? Yung talagang super millionaire. Hindi yung masamang yumaman. Sabi nga, money is not bad. Pero, kung ang puso mo ay nandun na sa pera, nagiging idolatry na yon. Na dahil makasalanan nga ang puso natin, kailangan po natin ng biyaya po ng Diyos. Ito ang reason kung bakit kailangan po natin manalangin ng tama. Kailangan po natin tulong ng Diyos para matanggal po sa isip po natin yung ilusyon na kapag marami kang pera o material possession ay magiging mas masaya ka na. Baka ganun pa rin ang iba. Magiging masaya lang ako pag marami na akong pera. Paano kung wala kang pera? Malungkot nga po eh. Kahit pa 5 piso, wala ka. So, ang ipag-pray po natin na ibaling ng Diyos yung puso po natin tungo sa Kanya at sa Kanya pong salita. At patutunayan ng Diyos na yung satisfaction, security, saka significance natin ay sa Diyos lang talaga matatagpuan. Patutunayan ng Diyos sa iyan. Patutunayan ng Diyos na ang kasiyahan talaga ay nandito sa Kanyang salita. Sa ating pagkipagkaisa po sa ating Panginoon. At ipanalangin natin na maibaling po natin yung puso po natin sa Diyos, sa Kanyang mga kautusan. Hindi sa kung ano yung gusto mong makuha. Wala po dyan. Now, ito pa yung kalimang prayer po niya. Sabi niya, ilayo niyo ako sa pagnanais ng mga bagay na walang kabuluhan. Panatilihin niyo ang aking buhay ayon sa inyo pangako. Halos 2 prayers po yung nandito. Pero ito pong second line ay inulit po niya doon sa verse 40. Mag-focus muna tayo doon sa first line. At makikita po natin dito na meron pong koneksyon ang direksyon po ng puso. Ang puso po natin sa mga bagay na tinitingnan natin. Literally, ang prayer niya po dito, sabi po sa version ng ang Biblia, ilayo mo ang aking mga mata sa pagtingin sa mga bagay na walang kabuluhan. Now, kapag meron po tayong tinititigan at paulit-ulit po natin yung tinitignan, tumitibok po yung puso po natin doon. Tama? Pagka nakatitig ka sa isang bagay at paulit-ulit mo tinitignan, tumitibok yung puso mo doon. Now, kung sa pera ka tingin ng tingin, at sa kung ano ang mabibili ng may maraming pera, mas lalo mo yung hinahanap-hanap. Tama? Alam mo ano nangyayari? Ano ang ginagawa mo? Nilalagyan mo na ng greediness yung puso mo. Kapag may isang bagay na hindi mo naman kailangan, pero lagi mo tinitignan sa Shopee. O nasa Lazada lang yan. Sabi nga, nasa Lazada.
Talasada lang yan, talasada lang. Kaya isyabi mo na yan. Ha? Salamat, shabi. Tapos, in order mo, pagdating ng delivery, ang laman, pato lang pala. O di nice kang katuloy. Na pag lagi mo sinasabi, gusto ko to, gusto ko to, gusto ko to, gusto ko to. Oh, kailangan ko to, kailangan ko to, kailangan ko to. Ah, bibiling ko to, bibiling ko to. May pambili ka. Wala nga eh. Alam mo, ano ginagawa mo? Pinupuno mo ang puso mo ng materialism. Kaya ingat ka, baka matulad ka sa asawa ni Lot na materialistic. Kaya ano nangyari sa kanya? Naging asin. Naging haliging asin. Pag nangyari yun, libre na kapitbahay mo sa asin. Makakuling ka. Guguho na mundo mo. At kapag tingin ka ng tingin naman dyan sa social media, dyan sa FB, tingin ka ng tingin dyan sa mga reaksyon at comments dyan sa mga post mo kasi nag-post ka. Tapos nahanap mo, uy, may nag-react, uy, may nag-comment, uy, may nag-like, uy, may nag-share. Yung iba, pagka hindi sinishare, galit pa eh. Tatapusin mo naman yung post ko. Like mo naman. Kapag ganyan ka, hindi mo namamalayan, ang nilalagay mo sa puso mo ay self-centeredness. Diyan sa puso mo. Sabi ng psalmist sa prayer po niya, yan daw po ay mga worthless things. Walang kabuluhan. Kailangan po natin ng tulong ng Diyos para makita po natin yung mga bagay na walang kabuluhan at wala talagang kabuluhan kung ikukumpara lang sa inam at ganda ng kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Mas maganda pa rin mga kapatid ang salita ng Diyos. Naghahanap ka rin lang ng mga kung ano, mga pinopost, nalagay ng mga word dyan sa FB, mas maganda pa rin ang salita ng Diyos. Gaganda pa yung kung ano yung takbo ng isip mo. At wala pa rin pong katulad ang salita ng Diyos. Walang katulad ang Biblia. Now, bakit karaniwan sinasabi ng iba, hindi ko naman feel na magbasa ng Bible. Boring. Alam niyo bakit? Alam niyo bakit hindi sila nagbabasa ng Bible? Sila ang ibig sabihin yan. Pag sinabi lang boring daw. Kasi wala talaga silang desire na basahin ng Bible. Yun lang naman yun eh. Kaya sinabi lang boring daw. Pero bigyan mo ng cellphone yan, mag-e-FB na mag-e-FB yan. Kahit ating gabi na. Kahit magmukto. Kahit magkakaroon ng marami rin nangitim dyan. Sabi yun, tawag doon. Iba, kahit mapuno ng pagmumukha niyan, FB pa rin. Ha? Pagkagising na sa umaga, FB pa rin. Hindi na talaga nagbabasa ng Bible. Tapos, kapag nag-pray, gusto agad sagutin siya ng Diyos. Hindi naman nagbabasa ng Bible. Tahimik ka. May tinatamaan. Tahimik nga talaga. Hello? Nandiyan ba ako kayo? Now, ano ang gagawin mo kung adik na adik ka na sa FB? At gusto mo mag-try na magbasa ng Bible? Ha? Suggestion. Ano gagawin mo? Pag adik na adik ka na sa FB, yan sa cellphone mo. Ano yung magandang gawin? Basagin mo cellphone mo. Basagin mo talaga. Masyado ka ng adik eh. Yung sa FB mo eh. Kalay ko, walang gagawa niya. Hindi yung babasagin siya kan eh. Mas mahal nyo pa cellphone kaysa Bible eh. Oo. Mas iniingatan pa nga niyo yung cellphone niyo kaysa Bible niyo eh. Diba? Bible yun, nilalagyan pa ng cover.
Bible yung cellphone yun. Nilalagyan niya ng cover. No? Magkano yung cover niya? Yung casing ano? Tapos meron pang ano, para hindi mabasag, para hindi magasgan. Tamper glass, saka yung protection. Screen protector, ano? Lalagyan, tinadamit ang patalaga ano? Ano pala mo di pa ginagawa, pero yung Bible, tignan mo yung Bible niya. Lukot-lukot na, hindi pa inaayos. Pag tinignan mo yung loob, tupi-tupi. Maganda siguro, ikaw si tupi. Ang tawagin ano? Mahilig magtupi ng Bible. Ang tanong, binasa mo ba yan? Ba't nakatupi yan? Inipitan ko lang ng pera yan. Alam ko saan. Now, ano ang gagawin natin? Simple lang mga kapatid. Magkaroon ka ng burning desire na basahin ang salita ng Diyos. Huwag puro FB. Sabi mo dyan sa katabi mo, huwag puro FB. Dapat bilang. Wala na yung F. Bible lang. At dapat na maging prayer natin, Lord, ibaling mo ang mata ko. Ibaling mo ang puso ko sa iyong salita. Huwag yung, lagi ka na lang nakatutok dyan sa cellphone mo. Sabihin mo, Lord, ibaling mo ang aking mata sa iyong mga salita. Tapos hawakan mo yung Bible mo, hindi yung cellphone ha. Taas ang mga Bible! Hala, ilan lang. Dapat ang Bible ang hawakan, hindi ang cellphone. Then, magbasa ka na magbasa. Basahin mo na basahin ito hanggang sa panatilihin ng Diyos sa puso mo ang kanyang salita. Itong last 3 prayers po dito sa verses 30 to 40, ito po ay meron pong paghiling sa Diyos. Paghiling na tuparin ng Diyos yung kanyang pangako. Sabi niya sa pang-anim, tuparin niyo ang inyong ipinangako sa akin na inyong lingkod na siyang mga ipinangako niyo sa mga may takot sa inyo. Sa Christian Standard Bible, ganito po yung literal na pagkakasabi ng Psalms 119:38, Christian Standard Bible. Sabi po diyan, confirm what you said. Confirm your word. Na prayer po ito sa Diyos na tuparin ng Panginoon yung kanyang pangako. O patunayang totoo ang hinabi ng Diyos. Hindi dahil may posibilidad na sumira ang Panginoon sa kanyang pangako. Ine-express lang po ng psalmist sa prayer niya na makita niya sa buhay po niya na matupad yung plano ng Diyos. Kung ano ang plano at pangako ng Diyos. Hindi yung, Lord, bless my plans this year. Oh, Lord, bless mo po itong plano ko para next year. Hindi parang sinasabi mo na parang yung kung ano ang gusto mo, yun ang gusto mo mangyari. Parang gano'n ang sinasabi mo. Now, ang turo po sa atin sa Matthew chapter 6, sa prayer na tinuro ng ating Panginoong Jesus, sabi niya, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. Dapat kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, yun ang mangyayari. Hindi kung ano lang ang gusto natin na mangyayari. Amen? Amen. Ito pa yung pang-pito na prayer. Alisin nyo ang mga kahihiyan na aking kinatatakutan dahil mabuti ang inyong mga tuntunin. Tulad ng sinabi ko kanina, sa unang pagkasabi ko, siguro yung tinutukoy po niya dito na kahihiyan, yun yung mga kasalanang nagawa. Mga dati pa.
Yung mga kasalanan na mayroong bunga talaga, na mayroong talagang makikita mo talaga kung anong mangyayari. Kasi nga po, hindi natin mababago ang Bible, kahit balik-balik mo yan, kahit sabihin mo na deliverance ka na, o ano pa ang ginawa mo, kahit nagpapakabait ka pang mabuti, kung ano ang iyong itinanim, may aanihin ka. Yung nagawa mong kasalanan noon, magbubunga yun. Ano man ang ginawa mo sa iba, babalik din sa iyo. Kung hindi ka marunong sumunod, hindi ka rin susundin balang araw. Bakit? Sumusuway ka eh. Mapapayakan talaga. Sabi ko rin kanina, pag nagbunga na yun, yung mga nagawa mong mali noon, huwag sa Diyos ang sisi. Huwag mong sabihin, Lord, bakit po nagsisi naman na ako? Lord, bakit nangyari ito? Ginawa mo yun eh. Kaya may aanihin ka. Suffer the consequence. Lord, nagpatawad naman ako. Bakit muulit-ulit pa? Ilang beses mo bang ginawa yun? Maraming beses. Oo, ulit-ulit yan. Bakit? Ang dami mo tinanim eh. Tama? Magtanim ka ng palay sa bukid. Maghagis ka ng isang sakong palay. Ano, ilang bigas ilang palay ang aanihin mo? Sa isang sako. Wala bang farmers dito? Wala bang agriculturist? Sa isang sako, palay, pag isinabog mo na yan sa bukid, isang sako rin ba ang aanihin mo? Hindi. Mas marami, di ba? Baka 1:20 yan o 1:50. Sa dami niyan, ang isang butil ng palay, pag namunga yan, isang bugkot. Kaya ganyan. Kaya huwag kang magtaka. Sabi na ng Bible yun eh. Kaya ituwid natin ang buhay natin. At tatagan mo yan. Dapat ganito prayer natin ni Lord, alisin nyo ang mga kahihiyan na aking kinatatakutan. Dahil mabuti ang inyong mga tuntunin. Lord, tama po talaga yung sabi mo sa iyong salita. Patawad, Panginoon. Tawad sa paglabag ko sa iyong mga utos. Now, prayer number 8. Sabi niya dito, gusto kong sundin ang inyong mga tuntunin dahil kayo matuwid, panatilihin niyo akong buhay. Sa verse 37, nauna po niyang nasabi, panatilihin niyo ang aking buhay ayon sa inyong pangako. Ito po ay hindi lang po ito physical life na para bang takot ka sa COVID. Na kapag nasipong ka at naubo, may COVID ka na. Then, kasunod nun, mamamatay ka na. Hindi po ganun ha. Ito po yung buhay po natin, ito po yung buhay po natin sa Diyos. Yung buhay na malapit ang relasyon sa Diyos. At mangyayari lang po yon, hindi po sa sarili po nating diskarte o pamamaraan. Kundi ito po ay ayon sa salita po ng Diyos. Ayon sa pamamaraan ng Diyos. Ayon sa paraan na binigay ng Diyos para tayo po ay maituring na matuwid sa Kanya pong harapan. At hindi po natin maranasan yung buhay na yon nang hiwalay po sa Kanya mga salita. Ang buhay po natin ay nakasalalay po sa salita ng Diyos. Hindi dapat labas sa kalooban ng Panginoon. At gaano mang katindi ang sufferings po natin, nandun yung katiyakan na ang buhay po natin ay hawak po ng Diyos. At ginagamit niya pong paraan ang salita ng Diyos, ang kanyang salita. Para ito po ay maging buhay na buhay po sa atin. Para mapanatili po yung buhay po natin. Nasabi po ni Apostol Pedro, yan sa 1 Peter chapter 1, verses 23 to 25, chapter 2, verse 3, pinag-isa ko na po, sabi po dyan,
pinanganak na kayong muli. Ibig sabihin, may bagong buhay ka na. Sa pamamagitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos. At ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangaral sa inyo. Gaya ng sanggol na bagong panganak, manabig kayo sa dalisay na gatas na espiritual. Ito yung salita po ng Diyos. Upang lumago kayo hanggang makamtan nyo ang ganap na kaligtasan. Now, ang tanong, nasasabi ka ba sa salita ng Diyos? Sabi ka ba sa salita ng Diyos na parang katulad ng isang sanggol na iyak ng iyak kasi hinahanap niya yung gatas? Yung sense na pananabik at desperado na alam mong mamamatay ka kapag wala kang salita ng Diyos. Katulad ng baby, diba? Kaya siya iyak ng iyak. Baka, kasi siguro nasa isip ng baby, mamamatay na siya kapag di siya nakainom ng gatas. Yun ang buhay niya eh. Hindi mo na pwedeng bigyan ng kape yan. Kakasakit yan. Gatas ang ibibigay mo. Pag tubig lang, baka ibato pa sa'yo yan. Kahit ang sanggol eh. Sabik na sabik yan makainom ng gatas ng nanay. Pag hindi yan nakainom ng gatas ng nanay, talagang mag-iiyak yan ng todo. Dapat ganun din. Sabi nga, katulad ng isang bagong panganak na baby, i-desire mo rin yung gatas na walang daya. Yung salita ng Diyos. Sabihin, kasabikan mo itong mabuti. Sabi nga ng psalmist sa verse 40, Behold, I long for your precepts. Sabi, maging padalahin din natin ito. Lord, bigyan mo kami ng buhay sa pamamagitan ng iyong salita. Bigyan mo kami ng buhay. Ito po walong prayer na nakita po natin sa Psalms. Walo ba yan? Nalagay ko, maalala. Yan, verses 30 to 40. Ito po yung panawagan din po sa atin. Na ipanalangin din po natin ito. Maging prayer po natin ito. Ganito tayo, dapat ganito tayo kung tumawag po sa Diyos. Ang ating pong Panginoon ay Diyos na nag-iingat po sa kanyang covenant sa atin. May covenant na binigay ang Diyos po sa atin. At iniingatan niya po Diyos. At makakatawag po tayo dahil sa ating Panginoong Isus. Makakatawag po tayo talaga sa ating Panginoon. Makakalapit talaga tayo mabuti sa ating Panginoon, sa ating Diyos Ama. Dahil ang pinakagarantor po nito ay si Jesus. Kaya nga tinuruan niya tayo na maging panalangin natin ay Our Father in Heaven. At katapusan, in Jesus' name. Amen. Kaya sigurado tayo na may kumpiyansa po tayo sa mga salita po ng Diyos at sa kanya po mga salita na kanyang sinabi na ito po ay ating pong mapagkakatiwalaan. Totoo, wala nang iba pa tayong malalapitan. Wala na tayo iba pang maasahan pa sa panahon ngayon. Na hindi mo na talaga tiyak kung ano pa talaga ang mangyayari. Dahil nga sa pandemic, niya talang alam kung kailan ito matatapos. Sa Diyos lang po talaga ang ating pag-asa sa kanyang salita. Dalawang beses po inulit po dito yung give me life. Verses 37 at saka verse 40. Give me life. Give me life. Kasi, nandun po yung recognition na mayroon pong sense of desperation. Na ang buhay naman talaga po natin ay nasa Diyos lang. Sa Diyos lang po nakasalanay ang buhay po natin. Wala na po sa iba. At huwag na po natin itong hanapin pa sa iba. Kahit sa ibang bagay, wala po doon. Sa halip, pagtiwalaan po natin ang kanyang salita. Pagtiwalaan po natin ang Diyos. Mayroong awit ako nakita dyan. Mayroong salitang word na desire. Ano yan? I give you my heart. Nandyan? Kaya awitin natin. Tayo lahat. Mawit tayo na maging prayer din po natin po yan. Worship team, pangunahan niyo ako.
magkaroon ka ng covenant sa Panginoon. Sa kanyang salita, yung oras mo sa Panginoon, yung puso mo, punuin mo yung puso mo ng pananabik sa Diyos. Pananabik sa kanyang salita. Pananabik sa pananalangin, pakipag-usap. Punuin mo yung puso mo. At makipag-usap kang mabuti sa Panginoon. Magkaroon ka ng covenant na ibibigay mo talaga ang buhay mo, ang puso, kaluluwa at espiritu mo sa Diyos. At maglalaan ka talaga ng maraming oras sa kanyang salita at sa pakipag-usap sa kanya. At gawin mong panalangin yung pinag-aralan natin. Yan sa Psalms 199. Gawin mong panalangin mo yan. At sa araw-araw, maging desire mo palagi na ituwid ka ng Diyos, tulungan ka ng Panginoon sa mga plano dapat mong gawin, na makita mo kung yung kalooban ng Diyos sa buhay mo at yun ang sundin at yun ang iyong masunod. At magkaroon ka ng desire na masunod mo talaga kung ano ang kalooban ng Diyos dyan sa buhay mo. At sasabihin ko sa iyo, walang puwang ang diablo sa buhay mo kapag meron kang nag-aapoy na pananabik sa Diyos. Mag-aapoy ka din. Hindi magkakaroon ng buwang ang diablo sa buhay mo kasi nag-aapoy ka. Nag-aapoy ka sa pagmamahal sa Diyos. Nag-aapoy ka sa sobrang pagkagusto mo na ang Diyos ay sobrang lapit sa iyo. Dapat ganun palagi yung nag-aapoy ang puso mo sa Diyos para walang buwang ang kasalanan, para hindi dumating sa iyo ang malaking kahihiyan. Kung ano man yung kinatatakutan mo, hindi ka mababagsak ng kung ano bang kinatatakutan mo. Kahit ano bang mang-uri ng sakit na laghanap sa mundong ito, hindi ka maapektuhan yan. Masusunog lahat yun kapag meron kang burning desire para sa Diyos. At kapag lalong kinasasabi ka mo pa na laging malapit lagi sa Diyos. Walang buwang ang demonyo. Walang buwang ang kasalanan. Walang buwang ang tukso. Kasi hawak ka ng Diyos. Pinag-aapoy ka ng Diyos. Pinupuspos ka ng Banal na Espiritu. Kaya magkaroon ka ng covenant sa Panginoon. Baguhin mo muli kung ano ang covenant mo sa Panginoon. Pag-apuin mo ang iyong puso sa kanyang salita at sa pananalangin mo. Nahin ka palagi. Huwag mong hayaan na magkaroon ng buwang ang mga hindi magandang salita. Ang salita lang ng Diyos. Doon ka lang dapat nakatune in sa salita ng Panginoon. Pakinggan mo yun at sundin mo. At ang Diyos ang bahalang kumilos sa buhay mo. Tutulungan ka niya, hindi ka niya pababayaan. Ang gabay ng Diyos, ang patnubay ng Diyos, ang proteksyon ng Diyos ay laging sa iyo. Nakakalakad ka sa tamang dapat mong daanan. Ituturo ng Diyos sa iyo ang pinakatamang daan, ang pinakatamang plano, at ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Kahit hindi ka mang humingi ng yaman sa Diyos, hindi mapipigil ang pagyaman mo, ang buhos ng pagpapala, kasi sumusunod ka sa kanyang kalooban. At bibigyan ka pa ng Diyos na mahabang buhay. Gagawin ng Diyos kung ano ang kanyang pinangako sa iyo. Gagawin niya yun para sa iyo. Gagawin niya yun para sa iyo. Panginoon, sa aming puso, manalangin namin ang iyong salita ay mag-apoy upang masunog ang lahat ng mga negatibong pumasok sa aming puso at isipan. Upang masunog kung naman itong mga stronghold na nilagay ng diablo sa aming katauhan.
ang iyong salita nga po, Panginoon, ang manatili sa aming mga puso at magpuno ang aming mga puso ng iyong salita at mag-apoy ito sa buhay namin. Oh Lord, hallelujah. 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 Jesus name. In Jesus name. Hallelujah. I give you my soul. I live for you, my Lord. Every breath that I take, every moment I live, Lord, have your way in me. Give me my soul. I live for you, my Lord. Every breath that I take, every moment I live, Lord, have your way in me. Oh, salamat, Panginoon. Salamat. Salamat po. Puso namin, Panginoon, ang iyong pagpapalin. Tuloy na kami iyong sakupin, Panginoon. Ikaw lang, O Diyos, ang aming susundin. Ang iyong mga salita, Panginoon, ay hindi namin kakalimutan ito. Susundin namin, Panginoon. Dahil nandito, Panginoon, ang aming tunay na kasiyahan sa iyong mga salita, sa iyong mga utos, sa iyong mga lituntunin. Susundin namin ito. Nagpatuloy na bigyan ng para sa amin ang buhay, Panginoon. Hindi lang ang mahabang buhay, kundi yung buhay na talagang buhay na buhay ang aming espiritu sa iyo. Buhay na nagbibigay ng papuri sa iyo. Buhay na nagbibigay ng luwalhati sa iyo. At buhay na naglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, may mga pangako. Hindi ka nakakalimot po, Panginoon. At patuloy mo ginagawa ang pangako mo tapos sa amin. Salamat, Panginoon. Narito ang buhay namin, Panginoon. Kaya aming inihahanap mo sa iyo. Binibigay namin sa iyo, Panginoon. Ang aming buhay, ang aming espiritu at ang aming kaluluwa ay sa iyo lamang, Panginoon. Na bawat iisipin namin, ikaw ang una mo namin isipin. Lahat ng gagawin namin, isipin namin na ito'y para sa iyong kaluwalhatian. At sa pagkagising namin, bawat umaga, ikaw ang una namin hahanap-hanapin. Ikaw ang una namin kakusapin. At ang aming mga puso, ay aming ibabaling po sa iyo, Panginoon, at sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon. Salamat po. Salamat. I give you my heart, I give you my soul. At Lord, aming kaluluwa ay sa iyo, Panginoon. At Lord, tanggapin mo ang aming offer sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo. Ang puso namin, Panginoon, patuloy pag-alabin po ito sa iyo. Patuloy ng pag-alabin
Lord, hindi kami magkasawa, hindi ulit-ulitin at sasabihin namin, I give my heart, I give my soul. Ako ay pangalakan natin, Panginoon, binibigay ito. Oh, hallelujah! Dahil sa lamang kami, Panginoon, nabubuhay. Ikaw ang aming buhay. Ikaw ang aming pag-asa. Hanggang sa huling paghinga namin, Panginoon, ikaw lang ang aming pag-asa at susundin. Salamat, Panginoon. Salamat. In Jesus' name, at nasasabi ng Amen. Amen, amen, amen. Hello po. Dagdag paalala po sa isang word na Miyerkules ko pa po ito binabasa. Ito po yung sabi niya sa James 5:16. Ay, tama, 16. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan ninyo at ipanalangin ang isa't isa para sa ikagagaling, para gumaling kayo. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong patuloy. Bali, ito po yung parang pinag-iisipan ko na maging programa sa bawat pagkasama-sama namin naman na magkaroon nga ng conversation. Pero salamat sa Panginoon kasi nagawa po siya ngayong umaga, kaya bago nag-start. At sobra pong sarap sa pakiramdam. Regarding naman po sa pag-aalay, sinabi nga po ng pati Panginoong Hesus, kung ikaw ay mag-aalay at meron kang nakasamaan ng loob, iwan mo muna yung alay mo, makipagbati ka at bumalik ka dito. Kaya ngayong umaga po naniniwala po ako na bukas po yung langit. Hindi ko man po nakikita sa vision, naniniwala ako na bukas yung langit para sa atin lahat. Tayo po yung tumayo. Bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na ipag-pray yung mga tithes and offering nyo ng isa't isa. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa biyaya, Lord, ng kagalingan, sa aming mga puso't kaluluwa, Panginoon. At nagpapasalamat po kayo, Panginoon, sa mga pagpapala, Lord, na patuloy mong pinagkakaroon, Panginoon, sa aming Panginoon. At Lord, naniniwala ko sa Panginoon na ang lahat ng ay mga panalangin na ito, Panginoon, sa pamagitan ng mga kaloob, ay inyo pong tutuparin at kami po ipagpapalain, Panginoon, sa bawat isa sa aming Panginoon. Ito namin dalangin sa ngalan ng Jesus ng Panginoon. Amen.